Have a blessed morning to everyone. Narapunta sa ato ang regular program, a series program, sharing ng gospel. Salamat sa Diyos sa oportunidad nga maka-share kita sa pulong sa Diyos. Ang ato ang pagasigutan karon kaning balaod, the law of sowing and reaping, or the principle of sowing and reaping. So, ang ato ang basihan nga tubag sa atong mga pagtulunan din nato makutlo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Akong pagkabasahon, but this I say, he which sows sparingly shall reap also sparingly, and he which sows bountifully shall reap also bountifully. God bless His word upon our reading. The law or the principle of sowing and reaping. Kung isko tao balaod, it's like a law of gravity. The science will tell us about the law of gravity. Yeah, the law of gravity will tell us example. Na ako'y sudlay nga gihawiran. Kung ako ning i-drop ama sa padulong sa taas, no, because of the law of the gravity, drop kayo siya padulong sa ubos. So di pwedeng mo sopak sa balaod. Ang balaod di pwede ma-negotiate. For example, the law of nature. Mingon ang law of nature, kung magpasingulan ka, hilantan ka. Nagpasingulan, di hilantan. Yeah. Ito yung pasingulan ang Ginoo. Anong hilantan? Kaya yung mga isopak ang balaod sa nature. So, dili ta makasopak sa balaod. O gihapon ang balaod sa pagtanom o pag-ani. Kung sa imong itanom karon, imo nang pag-aanihon. Kung nagtanom ta karon o pagmahal, muani po taog maog pagmahal. Tingala ka mga tao nagmahal na igugma kanimo tungod kay nagsigi ka man og pagtanom og pagmahal pagigugma. Pero kung nagtanom kita og pagdumot, kasuko, katingala kita nganong atong kasilingan wala pa man tayo bikin, kontrahan man kita. No? Tungod kay imo man ang gitanom. So, murang sa gliso ba? Balaod gihapon na law of sowing and reaping. Kung nagtanom ka gliso sa mangga, ang liso sa mangga, medyo dugay-dugay na siya. Dugay-dugay po ka maka-harvest. Take siguro 5 years, 10 years. No? Gawa sa kaning high-tech ng mga seedling, ng mga grafted po. Naturally, kung seed sa mangga ay mga itanom, mag-harvest ka na anak. Dili santol ang imong ma-harvest, mangga gihapon imong ma-harvest. Una ang balaod. Kung sa imong gitanom karon, imo ka ng pag-anihon 1 year, 2 years, 3 years from now. That's the law of sowing and reaping. Si Apostol Pablo iyang gibadlong, iyang giwarningan ang simbahan, ang iglesia sa Corinto atong panahon dunay problema na atong time. Kay mga kuripot dili nagatanom, dili gahatag, dili kasuporta sa trabaho ni Apostol Pablo. Yang gikorek, yang gibadlo. Nga di napugos, dili pugsanay, kung ligikan sa kasing-kasing, kinasing-kasing, kung kadabang imo kung batasan ba, karakter. Kung nga itong batasan karon dili maayo. Dili maayo sa uban nga mga tao. Ato nang pagkahinanayan o usab atang ipabago sa Dios, palagi sa grasa sa Dios kita iyang pagkapaguhon. Maragyapon no, sa law of disobedience, diyan misupak ang tao sa balaod, ibutang sa Dios nga dili ka mokaon sa bunga sa kahoy taliwala diha sa garden. Pwede ang tanan imo makaon, hatag og kinabuhi, mga bunga ng hatag kinabuhi, pero kanang isa ka kahoy diha sa tunga
kahoy nga gitawag og knowing good and evil. Di na pwede pagkakanon ilang gikaon misupak sila sa balaod sa Dios. So ang nahitabo nilayo ang Dios sa bakan sa Dios. Miabot ang gitawag og death penalty. So ang tao makabato na siya og kamatayon physically. O nakabaton siya kamatayon spiritually. So salamat kay gi-reconcile ni Jesus ito sa cross sa Calvary more than 2,000 years ago. Ang kamandag, no, ang lason, no, the sting of death was reconciled through the blood of Jesus. So ang tanang tao nga muduol mudawat kang Kristo Jesus as a Messiah, a personal Savior, makabaton o kinabuhing walay katapusan. At John 3:16 gayon na, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whoever believes on Him will not perish, but have everlasting life. So God bless everyone. God bless everyone.